So, good afternoon po sa lahat. Kamusta po kayo ngayon? So, lahat po ng mga ating mga followers, mga subscribers, mga bagong subscribers, mga lumang subscribers. Kamusta po kayo ngayon? No? So, na-miss ko po kayong lahat. Ang tagal po natin hindi nakapag-upload natin mga videos dahil po sa mga sasabihin lang natin yung mga maraming mga rason, mga reason kung bakit hindi tayo nakapag-upload ng mga video sa panahon ngayon. Dahil nga sa mainit na klima, hindi po tayo nakasabay dahil hindi tayo nakapagtanim, no? Kasi wala pa tayong patubig, saka mamamatay lang tanim natin pag natin naalagaan, no? So ang hirap, no? So ang advice ko sa mga farmers, no, pag sa mga gusto magsimula, sa mga may plano pumasok sa farming, lalo po sa pagtanim ng mga gulay, no, ang may advice ko po sa inyo, bago po kayo mag-umpisa, isipin niyo muna, no, yung mga gusto yung gawin. Pagplanuhan niyo yung mabuti, no. Yung mga palagi yung isipin yung mga magiging resulta sa mga pananim nyo. Isipin nyo palagi yung sabihin natin yung advance kayo mag-isip, no, para hindi pa kayo magsisisi. So ibig sabihin, ihanda nyo po yung mga kagamitan sa pagtatanim, lalo pagdating sa yung mainit na klima sa panahon ngayon, summer, mainit yung panahon, malakas talaga yung init ng panahon, no, ay talagang paano natin yung makontrol, no? Paano natin yan na malabanan, no, yung init ng panahon. So sa magitan ng mga patubig, yung magkaroon tayo ng sariling patubig o water pump. Kung mayroon kayo, mas maganda, kasi yun lang naman talagang kailangan sa panahon ng tag-init, no. So yun po. Pero sa mga tag-ulan naman, sa rainy season, walang problema. Parang imamanage lang po natin. So yun lang po, no. So saka huwag po kayo magtanim ng marami, ng malawak kung hindi nyo kaya alagaan, kasi sayang lang yun, no. So magtanim kayo ng sakto lang yung kaya yung alagaan. So ngayon, ang i-share ko po sa inyo, ito po yung aming bagong tanim na bell pepper, no. So hindi ko muna ito ginawa ng video dati. Nung tanim po kami dito, kasagsagan po ng mainit ng panahon, mainit yung klima hanggang ngayon, no. Mainit pa rin yung panahon dito, pero sabi ko, yung tanim kami dito, akala po namin to hindi mabuhay, no, dahil nga maliit po yung seedlings namin, no? Mahirap magpa-seedlings ng maliit na mga buto, lalo po sa mainit na panahon. Pero yung nagtanim kami dito ay talagang inalagaan namin ito ng konti naman, diniligan, lagyan ng fertilizer. So after ng mga mahigit 2 months na pito ngayon, ay nakapag-harvest na po kami at nagamit na po namin to sa sarili ng pangkami sa bahay, lalo po sa pista, no, sa pagluluto ng mga ulam. Ito na po, marami na po mga bunga yung ating bell pepper ngayon, no. So dito naman sa tabi ay mayroon po kaming bagong tanim na okra. Ang problema sa okra namin ay hindi pa namin nalagaan dahil ngayon sobrang damo, no. Mayroon ka din naglilinis para maalis po yung mga damo. Pero isa lang masabi ko sa inyo, dapat kahit pa paano, mas lamang talagang may alam. So kahit kunting kaalaman lang, hindi naman ibig sabihin na maging perfecto sa pagtanim, pero wala namang perfecto talaga. Lahat naman tayo nagkakamali, no. Lalo po sa panahon, hindi natin mahulaan yung panahon. Mahirap, hindi na makontrol kung malakas yung araw o tag-init o tag-ulan, hindi natin makontrol yung panahon. Pero sumasabay lang po tayo sa takbo ng panahon, di ba? Ito naman po yung ating mga example po nito. Ito po yung ating bell pepper, no. May marami ng bunga, may mga bunga po siya. Ito naman, no. Pero na-observe po natin dito sa lalim, wala pong nitong mga sanga, no side shoot, wala po. Kasi nagpro-pruning po ako dito. Ito po yung practice ko talaga, pruning. So pagdating dito sa forking points, ay nialis ko talaga lahat ng sanga. At saka yung madahon, sinasama ko na rin. Ito na yung katabi, maraming mga bunga. So dito, maraming bunga rin, oh. Maraming bunga rin, maganda yung tubo. Saka itong katabi, maraming bunga rin, oh. So yung aming pagtanim dito ay hindi talaga namin masyadong nalagaan dahil mainit yung panahon, mga uhaw po sila, no. Saka hindi kami nag-spray ito ng mga kahit anong pang-spray, wala. So abono lang, konting linis, yun lang. So kaya medyo hindi naman gaano karami yung bunga, at saka yung dahon din naman mga masyadong malapad, no. Pero healthy pa rin tingnan, no. So pero kung maulan ito, nadiligan, may patubig, ay maganda po talagang tubo. Katulad sa mga dati na mga video na na-upload ko, ay marami talagang mga bunga, at saka talagang mas mahaba pa po yung ating mga tanim, no. So dito naman sa okra namin ay
medyo maganda rin yung tubo na may naglilinis, tinatabasan po yung mga damo. Kasi naglagay kami dito ng filter kahapon, no? So yun lang po ang ma-share ko sa inyo mga farmers, no, sa panahon ng tag-init, sa mainit na klima ng panahon, ay dapat alamin po natin yung mga sekreto, ano ba ang dapat natin, ano ba dapat gawin. So magtanim po kayo ng kunti, katulad ito, kunting time namin, kaya namin lagaan. Huwag po kayo magtanim ng malawak tapos wala kayong source ng tubig, mahirapan po kayo. Okay lang kung may patubig kayo, walang problema yon, kaya yan, no? Yun lang po, maganda naman ang farming na business, no? Maganda naman yan kasi kumikita talaga tayo kahit papaano. So update ko lang kayo sa mga katanungan, comment na lang kayo sa down sa comment box section, ay isa-isa ko po sagutin ko yan, no? Yun lang po ang share ko sa inyo. Maraming salamat po mga farmers. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, subscribe my channel, hit notification bell for more videos, ano? So sa mga mga bagong subscribers, maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko pa alam kung sino po kayo, hindi ko makilala. So ngayon makakasahod na po tayo sa YouTube, pero hindi pa rin nakuha yung sahod natin. May mga proseso pa yan bago makuha. Okay, so yun lang po share ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong panood. Thank you for watching. God bless sa inyo po lahat. Bye po, and ingat kayo palagi.